Ito ang UNTV News Worldwide. Sawan, Tadyaha, hello sa iyo, Bev. It's good to see you again. Good morning sa ating mga kasangbahay at syempre, good morning kay Kuya Daniel. Time check po muna tayo. Ngayon ay alas 4:33 ng umaga sa Pilipinas. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good morning, good morning Kuya. Good morning din sa ating mga kasambahay. Magandang umaga sa iyo, Amiel, at syempre magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Martes, January 9, 2024. Mula sa Zhubei, Taiwan, ako si Amiel Pascual. Mula sa San Diego, California, USA, ako naman si Beverly Saison. Maghahatid sa inyo ng mga umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Japan, umakyat na sa 161. US top diplomat Antony Blinken makikipagpulong sa Saudi Crown Prince. COVID-19 sa variant JN.1 kumakalat sa Canada. Daang-daang native lizards na sa batang Australia Police. Vulcan rocket inilunsad ng US para sa first moon landing mission sa loob ng 50 taon. Iba't ibang public services ng MCGI idinaos sa Germany. Una sa ating mga umatikabong balita, umakyat na sa 161 ang bilang ng mga tao na sawi sa malakas na lindol sa Japan noong January 1, 2024. Nagpapatuloy pa rin ang efforts upang makita ang nasa mahigit 100 taong nawawala isang linggo kasunod ng pagyanig. Nakakahadlang naman sa mga rescuer ang masamang kalagayan ng panahon. Pinakaapektado ng 7.6 magnitude na lindol ang Noto Peninsula kung saan maraming gusali ang gumuho at nagdulot pa ng malaking sunog. Pinakamarami namang casualties sa mga lungsod ng Wajima at Suzu. Hirap pa rin maabot ang nasa 2,000 tao dahil sa matinding pinsala sa mga kalsada. Samantala, ang iba tumutuloy pa rin sa mga emergency shelters. Apektado ng matinding winter storm ang central at eastern part ng Estados Unidos. Nagbabala na ang mga opisyal na iwasan ang non-essential travel. Ito ang umatikabong balita ni Klein Sinca. Nagdulot ng malakas na buhos ng niebe at blizzard conditions sa central USA ang matinding winter weather. Nakataas din ang babala ng flash flooding, malakas na buhos na ulan at posibleng tornadoes sa southeastern part. Bunsod na hindi magandang road conditions at weather-related crashes sa Arizona, isinara na ang ilang bahagi ng Interstate 40. Nagbabala rin ang mga opisyal na iwasan na ang non-essential travel. Simula hapon ng Lunes, January 8 hanggang Martes, January 9, mararamdaman na rin ang epekto ng bagyo sa Gulf Coast at Southeast. Nasa ilalim na severe weather warning, tornadoes, severe wind at flooding rain ang halos 70 milyong residente. Ang winter weather kasunod ng malakas na bagyo na nagdulot ng mahigit 1-foot snow sa northeast nitong weekend. Nagdala rin ito ng pag-ulan, snow, ice at isang tornado. Dahil sa serye ng mga bagyo, maraming flights ang naudlot at nakansela. Klein Sinca, UNTV News sa Rescue USA. Diyos sa amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balitang Amerika pa rin tayo, inanunsyo ng US congressional leaders ang sunod na batch ng government spending bill upang maiwasan ang government shutdown. Nagkakalaga ito ng $1.59 trillion o katumbas ng 88.5 trillion pesos. Ito ang umatikabong balita ni Miguel Rey de Leon.
Napagkasunduan ng US officials na kinabibilangan ni House Speaker Mike Johnson at Senate Majority Leader Chuck Schumer ang halagang $1.59 trillion na halaga ng government funding para sa 2024. $886 billion dito ang nakalaan para sa defense spending, habang $704 billion naman para sa non-defense spending. Kabilang na rin sa kasunduang ito ang mas mainam na proteksyon laban sa budget cuts kaugnay ng benefits at health na pinabura ng Democrats. Gayunpaman, binatikos ito ng ilang mga conservative Republican groups sa Kongreso, kabilang na ang The House Freedom Caucus, na nagsasabing patuloy ang pagtaas ng debt to GDP ratio ng bansa. Sa ngayong kinakailangan ng deal na ito ang approval mula sa House of Representatives at Senate. Kasabay nito, pag-uusapan din ng lawmakers ang tungkol sa 2024 fiscal year spending ng iba't ibang mga ahensya sa bansa, mula sa Agriculture, Transportation Departments, Homeland Security, at Health and Human Services. Miguel Rey de Leon, UNTV News and Rescue, New Jersey, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ituloy pa rin natin ang pakikibalita dito sa Amerika. Nagsagawa ng walkout ang mga mag-aaral sa Iowa, USA kasunod ng nakamamatay na pamamaril sa Perry High School. Nagmarcha ang mga ito patungo sa State Capitol upang iprotesta ang anilay kawalan ng aksyon ng mga mambabatas sa gun violence. Pinangungunahan ito ng March for Our Lives, Iowa. Noong January 4th nang mangyari ang pamamaril sa Perry High School kung saan isang 6th grader ang nasawi at 7 iba pa ang nasugatan. Tanghali ng Lunes nang mag-walkout ang mga mag-aaral sa Des Moines, Bettendorf, Johnston, Waukee at West Des Moines. Nakatakdang makipagpulong ang US top diplomat na si Antony Blinken sa Crown Prince ng Saudi Arabia. Ito ay bago ang pagtungo nito sa Israel. Ito ang umatikabong balita ni Rayjan Bolivar. Makikipagpulong si US Secretary of State Antony Blinken sa de facto rule ng Saudi Arabia bago magtungo sa Israel. Bahagi ito ng hakbang ng US top diplomat upang pigilan ng Israel ang mass war na maging isang regional conflict. Tatalakayin nito ang Red Sea attacks na ginagawa ng Iran-backed Houthi rebels sa Yemen sa kanyang pakikipagharap sa Crown Prince na si Mohammed bin Salman. Posible ring matalakay ang isang potential normalization sa ugnayan ng Saudi Arabia at Israel. Ito ay matapos ng babinbin ng unang talakayan kaugnay nito, bunsod ng krisis sa Gaza. Binigyan diin ni Blinken na dapat gumawa ng mga hakbang upang maiwasang kumalat ang gera sa Middle East. This is a moment of profound tension in the region. This is a conflict that could easily metastasize, causing even more insecurity and even more suffering. Nanggaling na sa Jordan at Qatar si Blinken bilang pasimula ng 5 araw na diplomatic effort sa Middle East. Ngayong linggo rin nakatakda itong bumisita sa West Bank at Egypt. Giit ni Blinken, sasabihin naman ito sa Israeli officials na kailangan may gawin itong hakbang upang maiwasang madagdagan ng civilian casualties sa Gaza. Dapat din anyang payagang makabalik ang Palestinian civilians sa kanilang bahay at huwag piliting umalis ng Gaza. All of my meetings over the last 2 days, we've discussed ongoing efforts to better protect civilians in Gaza and to get more humanitarian assistance to them and to get the remaining hostages out and home with their loved ones. Batay sa Israeli officials, mahigit pa sa 100 ang pinaniniwalaang hostages ng Hamas. Samantalang nasa 22,800 Palestinians sa Gaza ang nasawi simula ng ilunsad ng Israel ang gera nito. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mabilis na kumakalat sa Canada ang COVID-19 subvariant JN.1 na sa ngayon ay dominanting strain sa bansa. Ayon sa pinakahuling ulat ng Public Health Agency of Canada o PHAC, itinuturing na variant of interest ang JN.1 variant. Mula sa Ottawa, Canada, may umatikabong balita si Charles Corpus. Live!
Magandang araw, Charles. Gaano ba karaming kaso na ng COVID-19 ang iniuugnay sa subvariant JN.1? Yes, Beverly, nasa 51.9% na ang naiulat na mga kaso ng COVID-19 sa Canada ang inuugnay sa subvariant JN1 ayon sa pinakahuling update ng Public Health Agency of Canada o PHAC noong January 3. Bumaba naman sa 18.3% ang HB1 subvariant na dating pangunahing sanhi ng mga kaso sa bansa. Unang nadetect sa Canada ang subvariant JN1 noong October 9, 2023, subalit mabilis itong kumalat lalo na noong Disyembre. Itinuturing na offspring ng BA286 strain na kumalat sa Canada noong summer ng 2023 ang JN1. Kahawig din ng JN1 ng Omicron virus na pinagmulan nito. Ang taming pagkakaiba lamang ay iisa ang spike protein ng JN1 kung kaya mas mabilis na makahawa ito. Bagaman walang ebidensya na nakakapagdulot ang JN1 ng malalang sintomas, ang mabilis sa pagkalat naman ito sa ilang mga bansa ang nagpapatunay na mas contagious ang subvariant na ito. Itinuring naman ng World Health Organization ang JN1 bilang variant of interest noong December 19, gayon din ng Public Health Agency ng Canada noong naman December 21. Back to you, Beverly. Yes, Charles, kamusta na ba yung hospitalization cases dyan sa inyo? Yes, Beverly, ayon sa ulat ng Ottawa Public Health mula December 26 hanggang January 1, mayroong naitala na average na 51 na mga pasyente ang na-admit sa ospital at kung saan 4 dito ay nasa ICU. Back to you, Beverly. Oh yes, Charles, bago kita pakawalan, kasi ibang naman ito, ibang balita. Pero sobrang lamig ngayon dito sa araw na ito. Gano'n na ba kalamig dyan sa inyo, dyan sa Canada? Yes, Beverly, kahapon nga dito sa Ottawa may kami ng kaunting flurries ng snow. Pero ngayon naman medyo maaraw ngayong araw at nakakaranas lang kami ng mga around -1 degrees Celsius. Back to you, Beverly. Ayun, -1 na lang dyan pala sa inyo. Pero malamig pa, sobrang lamig pa rin. Sige, ingat-ingat kayo dyan at maraming salamat, Charles Corpus, mula sa Canada. Mula sa Canada, makibalita naman tayo sa Land Down Under. 8 taong dumalo sa isang music festival sa Victoria, Australia ang nasa induced coma matapos ma-overdose sa drogang methyl N-dioxymethamphetamine o MDMA. Lalong kilala ang drug bilang ecstasy kung nasa tablet form o Molly o Mandy kung nasa crystal form. Ito ang umaatkabong balita ni Danny Delieva. Isinagawa ang kauna-unahang Hard Mission Festival sa Australia noong Sabado, January 6, 2024 sa Flemington Racecourse, Victoria. Subalit nauwi sa trahedya ang music festival dahil hindi napigilan ng mga otoridad ang paggamit ng party drug sa event. 9 na partygoers na nasa kritikal na kalagayan ang isinugod sa iba't ibang hospital sa palibot ng Melbourne dahil sa overdose sa methylene deoxymethamphetamine o MDMA, mas kilala bilang ecstasy kung tablet o kaya ay Molly o Mandy kung nasa crystal form. 8 sa mga ito ang isinailalim sa induced coma at kinailangang lapatan ng rapid sequence intubation. Ayon kay Danny Hill, Victorian Ambulance Union Secretary, malubha ang kalagayan ng mga pasyente tulad ng temperatura na lampas 41 degrees Celsius at nagkaroon ng seizures. Sumailalim ang mga apektado sa medical intervention na ginagawa lamang sa mga biktima ng malubhang road accident, stroke patients o may head injury bago maibiyahe ng ligtas. Muli namang pinaigting ng mga otoridad ang panawagan sa pill testing o drug checking kung saan binibigyang impormasyon ang publiko sa potentially dangerous substances ng drugs bilang babala at edukasyon. Karamihan din sa mga biktima ay adults. Nangangamba si Mr. Hill na marami pang nakamamatay na MDMA ang nakakalat sa lipunan dahil ginagawa ang droga sa batches na daan-daan o libu-libong piraso. Kasalukuyan nang ipinatutupad sa Queensland at Australian Capital Territory ang drug checking. Bagamat wala pang plano ang Victoria na magsagawa ng pill testing, handa naman ang estado na pag-aralan ang ilang makabagong paraan kapag lumabas na ang resulta ng investigasyon sa Hard Mission Music Festival ayon kay Major Events Minister Steve Dimopoulos.
Danny De Lieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa Australia pa rin tayo. Nabuwag ng Australian Police ang isang kriminal na sindikatong planong iligal na magluwas ng daang-daang native lizards mula sa Australia patungong Hong Kong. Tinatayang nasa 1.2 million Australian dollars o 44.7 million pesos ang market value ng Republic batay sa New South Wales Police. Arestado ang 3 lalaki at isang babae sa Sydney kaugnay nito. Nasabat ng pulisya ang nasa 257 lizards at 3 snakes. Ito naman, Bev, good news sa mga taga-Canada. Planong isagawa ng Honda Motors Company ang isa sa pinakamalaking investment ito sa Canada. Ito ay ang pagtatayo ng planta para sa kanilang electric vehicles. Ito ang umatikabong balita ni Erica Luzong. Kinokonsidera ng Honda Motor Company ang pagtatayo ng isang planta para sa electric vehicle sa Canada. Nagkakahalaga ang proyektong ito ng tinatayang 2 trillion yen o 770.5 billion pesos at maaaring kasama rin dito ang paggawa ng mga baterya sa loob ng planta. Tinitingnan ng Japanese automaker ang ilang posibleng lokasyon para sa planta kasama na ang tabi ng isang umiiral na pabrika ng mga sasakyan sa Ontario. Inaasahan ng Honda na magkakaroon ng desisyon sa dulo ng taon at maaaring magsimula ang operasyon ng bagong planta sa taong 2028. May plano na ang Honda na magsimula ng produksyon at pagbebenta ng mga electric vehicles sa North America sa taong 2026, batay sa kanilang bagong Honda e-architecture. Erica Luzong, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balik tayo sa Amerika. Inilunsad mula sa Florida, USA ang uncrewed Vulcan rocket upang magpadala ng isang robotic spacecraft sa buwan. Kauna-unahang lunar landing mission ito mula sa Amerika simula taong 1972. Lula nito ang 5 scientific instruments para sa US Space Agency na NASA. Inaasahan ang unang tangkang paglapag ng Peregrine lander sa February 23. At sa hinaharap, ilulunsad ng Vulcan rocket ang maraming mission ng national security ng Amerika. Nagsagawa ng public services ang Members Church of God International o MCGI sa Germany. Bukod sa public services, naghandog din ang MCGI ng mga awit at sayaw para sa mga bisita. Ito ang umatikabong balita ni James Hilario. Matagumpay na isinagawa ng Members Church of God International o MCGI ang public services sa Germany araw ng Linggo, January 7. Iba't ibang serbisyo ang inihanda ng samahan sa mga bisita, gaya na lamang ng libreng gupit, libreng masahe at libreng physical therapy consultation. Pinagkalooban din ang mga bisita ng munting regalo na naglalaman ng ilang grocery items. Isa sa mga naging recipient ng libreng gupit at natutuwa sa ginagawa ng MCGI ay si David Holt. I don't know much about your guys' group, the MCGI, but I think it's really, really nice what you're doing here. I think it's great that you guys are doing free haircuts, and I was going to get one right now myself. And I think it's really nice that you guys are doing this, and from what I've seen, you guys are all really nice people. Lubos naman ang kagalakan ng volunteers sa MCGI Public Services sa Germany. Wala po kaming pagsidlan ng kasiyahan dahil punong-puno ng kasiyahan ng aming puso sa araw na ito. At nagpapasalamat po kami sa mga kapatid na dumalo at sumama po sa araw na ito sa amin. Salamat po sa Diyos! Nagpapasalamat din po ako sa pag-attend ko rito.
Hindi ako madalas nakaka-attend pero tuwan-tuwa ako. Maligaya ang puso ko. Salamat sa Diyos na nakapunta ako rito. Hindi ko po maipaliwanag ang aking nararamdaman. Tama po ang sinabi ng kapatid ni Janet. Extended po ang mga gawain nagmula sa ating Kuya Daniel hanggang dito po sa aming lugar na niloob ng Panginoon na magawa namin ang kalooban ng Panginoon. MCGI cares, MCGI shines. Pag-ibig! Tiniyak ng MCGI na walang uuwing gutom dahil sa inihandang mga pagkain. Hinandugan din ng MCGI ng mga awit at sayaw ang mga bisita. Ipinaramdam ng samahan ang mainit na pagtanggap anuman ang kanilang paniniwala. Gaya na lang ng naramdaman ng mga kapwa nating Pinoy sa Germany. Hindi ko alam na meron palang free service massage at saka haircut. Nakakahiya naman pero naka-good vibes. Lalo na yung American husband ko, sabi niya, yung religion, naka-good vibes at hindi boring, naka-inspire. Salamat sa service at saka food. It was such a surprise. It's a very good atmosphere and very nice people and so friendly. Isang araw na puno ng kasiyahan at paggawa ng mabuti ang pagdiriwang ng Fiesta ng Diyos sa Germany. Salamat sa Diyos, MCGI. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaka-good vibes talaga yun, ano, Amiel? At syempre talaga naman totoo yung sinabi nung bisita natin. Hindi boring maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Pero ito na, no, ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Amiel, pwede bang bumati? Pwede. Ayun narito ang pagbati ng ating kababayan. Good morning po, Mary Ann Lotto ng Calgary, Canada. Binabati ko po yung kapatid ko po si Ate TJ sa Multinational Parañaque. Hello po Ate TJ. Tsaka po yung sister ko sa Liverpool, UK. Si Joanne po, Joanne Jimenez. Hello po. Sana lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Yan po. Ingatan nawa tayo ng Panginoon. Salamat po. At binabati ko na syempre ang ating mahal na Kuya Daniel. Mabuhay po kayo sa UNTV. Salamat po sa Diyos. Bye-bye po. Ayan, Amiel. Siyempre, no, hindi ko palalagpasin ang chance para makabate. Una muna na ako sa'yo, no. Shout out po kay na Brother Mark and Sis Eileen Hernandez and kids. Ganon din kina Sis Yang, Sis Marie at kay Mami Let Malyari. At siyempre, nandyan din sila Arnel and Charlotte Ramos, Tita Josie Abir Sevilla at mga taga Calle Guapo at Calle Guapa ng San Diego Local. At ganon din, hello po sa organizers ng San Diego Couples Night. Amiel. Ayan, ako naman, binabati ko yung ating mga housemate dito sa Tubay. Sina Tin and Jojo Sore, pagalingin pala si Brad Jojo, at si Sis Jennifer Mendoza, Sis Jenny Bardo, at yung ating mga kasamang servant dito, si Brad Paulo Dasal at si Brad Chris Narag. At binabati ko rin yung ating masugid na taga-subaybay dito sa Taiwan, sa Tubay, sa Sinfong, Taiwan, si Nanay Elena Yang. At hello din sa aking kaibigan na si Jonathan Reyes at kay Gigi Andal. At hello din sa aking dalawang kapatid na nagdiriwan ng kanilang birthday ngayong buwan ng January, kay Marco at sa aking kapatid na si Junjun. Happy birthday sa inyong dalawa. Ayan. Bev, tawagin natin ang ating amigo Sherry na tayo makibalita na. Ano ba yung ating mga humahataw na balita sa Pilipinas? Good morning, amigo. Good morning, Amiel at Beverly. Kumusta na ba kayo? Parang matagal yata tayong hindi nakita, lalo na si Bebs. Ayan. Kumusta na ba, Bebs? Ayos naman, sa awa tulong ng Diyos, amigo, no? Tsaka, Amiel, na-miss ko nga, it's nice to be back. At salamat sa Diyos, nagkaroon tayo ulit ng pagkakataon na magkasama-sama muli sa araw na ito. Ikaw ba, amigo, kamusta ka na dyan?
Ito, solo flight pa rin. Pero sanay naman na sa awa tulong ng Panginoon. Ano? Kaya kita kinakamusta kasi dito sa Pilipinas, marami tayo mga kaibigan, mga kakilala. Yung ubo nila, Amiel at Bebs, matagal na hindi gumagaling. Ano? Tsaka madaling makahawa pagka meron silang nakasalamuha ng mga inuubo, kahit walang sipon. Yung ubo ang matindi, after a day or 2 days, nagkakaroon na rin sila. Ngayon, inaano nga namin kung ito ba yung sinasabi din ngayon ng Okta Research na inaasahang pagdami ng mga nagkakaroon ng COVID-19 sa iba't ibang mga probinsya dito sa ating bansa. Dahil ang sinasabi niya, merong pagtaas ng COVID dito sa atin. Kaya yan ang isa sa mga laman ng ating balita ngayong umaga, Amiel at Bebs. Diyan ba sa inyo? Ano ba ang, kumbaga, merong parang pwedeng maging interes ng ating mga kababayan lalo na? Amigo, dito sa Taiwan, particular dito sa kabuuang Taiwan, dahil magsasagawa sila ng general election, iboboto nila yung kanilang bagong leader, yung mga presidente, vice president, at yung kanilang legislative leader, o parang tinatawag sa atin na senator. Isa lang kasi yung dito yung house, hindi kagaya sa atin may upper tsaka lower house. At ang dito, amigo, sa Taiwan, kagaya sa Amerika, pag binoto nila yung presidente, kasama doon yung vice-presidente. At nakausap nga natin, amigo, yung ilan nating mga kababayan ng mga Filipino-Taiwanese at ilan sa kanilang mga concern sana sa magiging presidente ng Taiwan, yung ay magkaroon sila ng kumbaga pakialam doon sa kalagayan naman ng mga bagong immigrant, kasi marami na ring mga Pilipino na nakakapangasawa ng mga Taiwanese, mga bagong immigrant sila. Iba naman, nagiging naturalized Taiwanese. Kumbaga, yung mga nagtatrabaho dito ng matagal na pabigyan din ng pansin yung kanilang mga welfare. Dahil kagaya sa Amerika, alam ko dyan, Bebe, marami ring mga Pilipino-Amerika na botante na rin o mga citizen na rin, no, Bev? Amigo, Amiel, marami talaga dito halos, kasi 5 years ka lang magsa-stay dito, lalo kung permanent resident ka pa. After 5 years, pwede ka na mag-apply ng citizenship. At bukod pa doon, yung mga nakakapangasawa din ng mga Americans. Pero dito, amigo tsaka Amiel, ang isa sa mga balita dito is yung winter storm nga na raranasan ng Central at tsaka Eastern USA na talagang sobrang lamig. Actually, nararamdaman din dito sa West USA ang sobrang lamig. Ngayon, 13 degrees Celsius ang temperatura dito sa San Diego, na usually lang naman 19 degrees Celsius ang average ng San Diego. Kaya hindi sanay dito mga taga San Diego na ganito kalamig. Minsan makikita mo konti lang difference ng number, pero talagang ramdam mo, hindi ka pwedeng lumabas ng jacket lang. Kailangan meron kang mga tinatawag na thermal o yung long johns bago ka magja-jacket. Hanggang dyan lang ang namin. Sige, Sherwin. Oo. Sa lugar kasi nila Noel kahapon, talagang nagyayelo sa kanilang lugar. Oo, dito naman sa atin sa Pilipinas, hindi kumbaga hinahanap-hanap ko nga yung lamig dati na nararanasan natin dito, na talagang magja-jacket ka pagka buwan ng Disyembre at ngayong buwan ng Enero, pero hindi ganoon Pero sa Baguio medyo malamig, maabot ng 16 degrees yan sa Baguio. Sa Tagaytay, pagka gusto mo, ito medyo malapit sa amin, yan, nasa mga 20, 22, ganyan. Pero yung nararanasan dati, parang nawala, dahil siguro din sa climate change. Pero dyan sa inyo, malamig, Bebs. Oo, amigo, talagang malamig, Pero yung sa lugar nila, Noel, nako, iba yun. Kahit kami, hindi namin, maganda siyang tignan kasi makikita mo lahat puti, ganon. Pero pagka naglilinis ka na ng kotse mo, naguhukay ka na ng driveway mo, mahirap na. Nakwento nga nung nanay ko dati kasi nasa sila, nakatira sila sa Virginia. Nasiraan sila ng sasakyan sa daan. After mga ilang hours, hindi na nila makita yung kotse nila
sila kasi natabunan na ng snow. So delikado rin kasi talaga kaya ayun, kailangan sanayan din. O sige, Alright. Sherwin at amigo, kami patuloy na makikibalita sa inyong mga humahataw na balita at salamat sa iyo at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais nyo muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news program ng UNTV, pati na iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito na susulat sa Book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Everything, there is a season and a time to every purpose under the heaven. Amen. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga na Martes, January 9th, 2024. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, mula rito sa City in Motion, walang iba kundi sa San Diego, California, USA, ako si Beverly Saison. At mula naman sa Tubay, Taiwan, ako si Amiel Pascual dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maraming salamat po sa Diyos. Zaijian!